So, sa lahat ng profesyon, meron talagang mga loko-loko rin. At isang abogado ang dinisbar ng ating Korte Suprema dahil kinuha niya yung settlement para sa kanyang kliyente at ang ibinigay lang niya ay kalahati. And in a decision ng Supreme Court and Bank nung last week lang, tinanggal ang lisensya ng isang abogado for violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability. Itong mga kliyente ng abogadong ito ay nanalo sa isang expropriation case against the government. At binigyan ng 134 million pesos ang gobyerno ng bayad ng just compensation para sa mga properties ng kanyang kliyente. And of course, being the lawyer of the plaintiffs, siya yung kumuha ng 134 million pesos. But nung niremit niya ito, doon sa kanyang mga kliyente, 53 million lang ang kanyang binigay. At ang sabi niya, attorney's fees na niya yung naiwan. At nagreklamo itong ang mag-asawang ito dahil sabi nila, although we are willing to pay attorney's fees, masyado namang malaki yung kinuha niya na attorney's fees, no? At sabi ng Korte Suprema, bawal ito na masyadong malaki ang charge exorbitant, sabi ng ating Korte Suprema, at sinabi nila dapat nagpaalam muna yung abogado bago niya kinuha yung share niya sa koleksyon. And this is a violation of the lawyer-client relationship. At siguro ang leksyon dito is when you let a lawyer handle a case, dapat meron kayong retainership agreement o may kontrata kayo para ma-define kung ano ang obligasyon nyo at ano ang obligasyon niya. At kung meron mang collection, you could define kung ano ang amount to be given to him and amount to be retained to you.